Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. At tayo po ay tuloy-tuloy na po at dadako na po sa paghahayag po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. At bago po lahat, tayo muna po lahat ay magkaisang manalangin. Join me in prayer. Hallelujah. Praise the Lord. Heavenly Father, Almighty God, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the reading prayer of our beloved pastor, Evangelist Wildy Meda, we all humbly come in your throne of grace with a contrite and repentant heart, asking for your forgiveness from all of our sin that we have committed against you, Lord. Yes, Lord, we always displease you in so many ways. Please forgive us. Have mercy. Have pity upon us. Cleanse us, O Lord, with your most precious blood that was shed in the cross of Calvary. Create in us a new clean heart, a new mindset that will do your will until you return. Almighty God, we ask you to bless and anoint your holy word that we're going to share in this Bible study. Be with us and guide us. We can do nothing without you, Lord. I also ask you, Father, to bless and anoint every single word that will come out from my lips, and let it be a blessing to each and every one of us. Father God, open our spiritual eyes to see and our ear to hear. Give us all wisdom to comprehend and understand your holy word. This is, we pray, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the prayer of our beloved pastor, we bind and rebuke all power of darkness, doubts, unbeliefs, hindrances, distraction, cast out in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mga Panginoon. First and foremost, I would like to give the highest praise, the highest worship, the highest glory, highest honor, and everlasting thanksgiving to our Lord of Lords, King of Kings, ever dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. And I would like also to give my greetings and double respect to our beloved pastor, Evangelist Wildy Meda, to his beloved children, grandchildren, and to his beloved in-laws. Hallelujah, praise the Lord. And I would like also to cherish and treasure the loving memories of our beloved Assistant Pastor Lina Selmeda, and sa inyo pong lahat, minamahal na mga kapatiran, dito po sa Los Angeles, California. Pagpalain po kayong lahat ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ng pagpapalang material, physical, tigit sa lahat po ay ang espiritual na pagpapala. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mga Panginoon. And to all birthday celebrants for the month of November, God bless you all po with long life, good health, and spiritual blessing. Bumabati rin po ako sa ating po mga webcast viewers na kasama natin na pinapupurihan, niluluwalhati ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ng panonood po ng webcast live. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po ay dadako na po, at bago ko po makalimutan, I just want to welcome our beloved brethren from Las Vegas, Nevada. Hallelujah. Praise the Lord. Beloved Brother Arnold Balingit, beloved Brother Charity Balingit. Hallelujah. Praise the Lord. Sister Matilde San Gaspar, beloved Sister Matet, beloved Sister Sharon San Gaspar, beloved Brother Sunny San Gaspar, beloved Shin San Gaspar, and beloved Sebastian San Gaspar. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. We are blessed for being with us, na papupurihan, niluluwalhati ang ating mahal na Panginoon, na kasama namin kayong nagpupuri sa ating mahal. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon, ng mga pagpapalang material, physical, tigit sila po, spiritual, pagpapala. Praise the Lord. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay tungkol po sa kapangyarihang nagbabago ng buhay. Power that changed lives. Hallelujah. Praise the Lord. What would we like to change about ourselves? Ano ba ang gusto nating baguhin sa ating sarili? Nais ba nating maging mas may kumpiyansa o mas nakaka-relax? Perhaps you would like to be more outgoing, less anxious, and less fearful. Most of us are more than a little interested in changing because we realize there is always room for improvement. Hallelujah. Praise the Lord.
At kung minsan, hindi tayo masyadong gasinong interesado sa pagbabago dahil napapagtanto natin na palaging may puwang sa ating pagpapakabuti. Hallelujah, praise the Lord. Malamang na tayo po ay nagbabasa ng mga self-help books para mabago ang ating pag-uugali, mabago ang tayo ng ating buhay. Dumadalo tayo sa mga sama-sama tayo, nagiging member tayo ng mga kung anong club para mabago ang takbo ng ating buhay. Hallelujah, praise the Lord. Subalit, ang pagbabago ay hindi pa rin makita sa ating sarili. At kung minsan, mga ilang linggo lang mababago, then bumabalik uli kung ano ang dati ka. Madalit sabi, katulad pagka yung bagong taon, gusto mo magbago, mangangako ka, hindi na ako gagawa ng ganere, hindi na ako magsasalita ng masama, lagi na akong gagawa ng mabuti, hindi na ako makikipag-away, hindi na ako mag-inom, hindi na ako magtatanggal ako ng bisyo. Subalit pagkaraan ng mga ilang araw, balik na uli. Hallelujah, praise the Lord. Alamin natin kung saan nanggagaling ang kapangyarihang para tayo po ay magbago. Let's find out where the power to change comes from and what we want to be like after we change. Ano bang gusto natin para kung ano ang dapat tayo, kung anong gusto natin sa ating buhay pagkatapos tayo mabago. Hallelujah, praise the Lord. The bottom line ng ating mahal na Panginoon ay nag-aalok sa atin ng kapangyarihang kailangan natin upang maging kung ano ang gusto niya para sa atin. Inilalahad po ito ng banal na kasulatan na mababasa natin yung bunga ng banal na Espiritu. Nasa Galatians chapter 5 verses 22 and 23, it says, kailangan meron tayong pag-ibig. We have love. The fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience or long-suffering, gentleness, kindness, faithfulness, meekness, and self-control. Yan po ang mga bunga ng banal na Espiritu na dapat nating makamtan bilang isang mananampalataya. Hallelujah! Praise the Lord! Pero po ang mga bunga ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon na pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, mahabang pagtitiis, kahinahunan, kabutihan, katapatan, kamuan, at pagpipigil sa sarili. Ito po ay hindi kaagad-agad natin nakukuha. Maaring nature sa bawat isa na meron kayong mga katangian na sa inyong mga buhay. At itong mga katangian ito isang hamon para sa ating sarili. Kapag ikay mapag-ibig na nagbubuhat sa ating mahal na Panginoon, 100% meron kang kagalakan. Kapag ikay may pag-ibig na nagbuhat sa ating mahal na Panginoon, ikaw ay may kapayapaan. Kapag ikay may pag-ibig na nagbuhat sa ating mahal na Panginoon, ikaw ay marunong magtiis at marunong kang damahin yung mahabang pagtitiis. Meron kang kahinahunan pag ikay may pag-ibig na nagaling sa ating mahal na Panginoon. May kabutihan ka, matapat ka. Kung ano sinabi mo, yun ang totoo. Hindi ka marunong magsinungaling. Hindi ka nagsasabi ng mga white lies, yung mga maliliit na hindi totoo. Hindi mo na ginagawa yun. At ikaw ay may kaamuan, may katapatan ka, tapat ka sa iyong mga sinasabi, tapat ka sa iyong ginagawa. Madaling sabi, hindi ka plastic, ikaw ay totoo. Hallelujah, praise the Lord. At ikaw ay mayroong self-control, may pagpipigil ka sa sarili. Ito ang hangad ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. That's the reason why ating mahal na Panginoon ay bumaba. Ang Diyos sa Espiritu, inihag niya ang kanyang sarili bilang Ama. At ang Diyos na Espiritu ay nagkatawan tao. Inihag niya ang kanyang sarili bilang anak, bilang ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. At inihayag din niya bilang Diyos ang Holy Spirit. Yun ang Espiritu ng Diyos na ibinibigay sa bawat mananampalataya kung siya'y iyong tatanggapin bilang Diyos sa sariling tagapagligtas. Naalala ko po yung si Nicodemus. Si Nicodemus po ay pinuno ng isang lugar sa Hebrew. Ngayon,
nakita niya ang kababalaghan na ginawa ng ating mahal na Panginoong Hesukristo habang siya nangangaral. Nakita niya ang pagpapagaling ng mga miketong nalilinis, pinubuhay ang mga patay, pinagagaling ang may karamdaman, inaayos ang mga gusot. Madalit sabi, binigyan niya ng kapayapaan, binigyan niya ng pag-ibig, binigyan niya lahat sa tao. Hallelujah, praise the Lord. Kaya sinabi ni Nicodemus, alam ko po na ikaw ay nagbuhat sa Diyos dahil walang makakagawa ng ginawa mo kung hindi galing sa Diyos. Sumagot ang ating mahal na Panginoon sa John 3:3, katotohanan sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka ipanganganak na muli, hindi mo makita ang kaharian ng Diyos. Sumagot si Nicodemus, kinakailangan po bang bumalik sa sinapupunan ako ng aking ina at muli akong ipanganak? Sumagot ulit ang mahal na Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka ipapanganak sa tubig at sa Espiritu Santo, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun po ang requirements para ating makuha yung kapangyarihan para mabago ang ating buhay. Kapag tinanggap natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas, ang sabi po sa banal na kasulatan, magsisi na iyong kasalanan, tanggapin mo ang ating mahal na Panginoong Hesukristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas, magpabautismo ka sa Kanyang pangalan sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan at bibigyan ka na kaloob ng banal na Espiritu. Yun po, simple po ang prosesong ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon para tayo po ay magkaroon ng kapangyarihan na baguhin ang ating sarili. Kapangyarihan na patawarin ang iyong mga kasalanan. Kahit na anong pinaka matinding kasalanan mong ginawa, katulad ng patutuo kanina, mamamatay tao for hire, may bisyo, magnanakaw, madali sabi, nasa kanya na lahat ng bisyo. At may karamdaman siya, pero ano nangyari? Nung maimbitahan siya, natanggapin ng ating mahal na Panginoong Hesukristo sa banal na gawain ito, binago siya ng ating mahal. Yung kapangyarihang iyon, na hiningi niya, ibinigay sa kanya ng ang kaya sa nagbago. Hindi kayang baguhin ng isang tao ang kanyang sarili na naaayon sa kalooban ng Diyos kung wala sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Kapag tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos, tinanggap natin ang ating mahal na Panginoon, bibigyan tayo ng Espiritu at yun ang ating magiging gabay at patnubay upang ating magawa ang kanyang kalooban, ang kanyang kabutihan na dapat nating gawin. Hallelujah, praise the Lord. At paano natin magagawa ang kabutihan kung hindi mo alam kung ano ang mabuti at hindi mo alam ang masama? Dahil tayo nasa sanlibutan, ang alam na mabuti, tayo maraming pera, tayo mayaman, tayo sikat, mataas ang pinag-aralan, madalit sabi, comfort ng buhay nasa sa iyo. Iyon ang alam nila na kabutihan. Pero hindi nila nalalaman na lahat ng mga pinagnanasaan ng sanlibutan ay may katapusan. Kahit na anong yaman mo, kahit na anong talino mo, kahit na anong kung mo sa lupa, kung ano pang kasikatan mo, may hangganan ng iyong buhay. Paano pag kinuha na ng mahal na Panginoon ang hirap mong buhay? Sabi sa banal na kasulatan, ang eternity ay dalawang lugar lamang ang iyong pupuntahan. It's either hell or heaven. Walang in between. Pag hindi langit, impyerno. Kapag langit ang gusto mong puntahan, kinakailangan na-convert ka, maborn again ka, mabautismo ka sa pangalan ni Hesukristo at mabautismo ka sa tubig para ikay makapasok sa kaharian ng Diyos. Subalit kung hindi mo ito gagawin, kung hindi mo susundin na sinasabi sa banal na kasulatan, tiyak, sigurado, sa walang hanggang kapighatian ang pupuntahan mo. Tayo dito sa ibabaw na lupa, mga 100 to 120 years lang ang ating buhay. Mga bata pa nga, yung aking Brad sa Prat, na i-founder namin sa Prat ko sa UP Los Baños, ay namatay, ang makalulang ata o kahapon, 45 years old dahil sa diabetes. Komplikasyon ng diabetes. Napakabata niya para mamatay. Hallelujah, praise the Lord. Pero wala tayong magagawa. Ganyan
kung kailan kukunin na natin. Hindi natin alam kung kailan. Meron pa nga pagkapanganak, namamatay na, bata pa, namamatay. Madalit sabi, hindi mo alam kung kailan kukunin. Pero ang kinakailangan nating maisigurado na pag kinuha ang hiram natin buhay, ay tayo kasama ng ating mga Panginoon sa buhay na walang hanggan. At doon, naroon ang tunay na kayamanan, nandoon ang tunay na kaligayahan, walang kapighatian, walang iyakan. Lahat puro pagpapala ng kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, praise the Lord. Naalala ko tuloy yung sabi sa Biblia rin, yung si Lazaro at siyang mayaman. Si Lazaro ay nandoon lang sa harapan ng bahay, sa pintuan ng gate ng mayaman. Kumakain lamang siya ng mga pakain sa aso na pinapakain ng mayaman. Ang mayaman ay di mayaman, maraming pira, tanyag. Parehas silang namatay. Nakita ng mayaman na siya nasa impyerno, sabi, nakita niya si Abraham sa tangkilik ni Abraham. Nakita niya si Lazaro na nandun kay Abraham, nasa langit. Sinabi, baka naman po pwede pong sabihin niyo kay Lazaro na itubog ang kanyang kamay sa tubig at ilagay sa aking dila dahil sobrang init din sa kinalalagyan ko. Ang sabi ng ni Abraham, ang naririnig ay hindi makakapunta diyan. At ang napansin ko doon sa banal na kasulatan, nakikita ng mayaman si Lazaro sa langit. Si Lazaro, hindi nakikita yung mahirap. Ang sabi po nila, bueno po, baka po pwede pong buhayin niyo si Lazaro o para bumaba at pagsabihin niyo aking mga kapatid upang makakilala sila ng Diyos at huwag mapatulad sa akin. Ang sabi, may mga mangaral doon, may mga propeta doon at tapat na yung para kanilang pakinggan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po, ang banal na salita ay nahayag. At ang tunay na katotohanan ay dito lang po sa kinakailangan basahin mo ang iyong banal na kasulatan para maunawaan mo, maintindihan mo kung ano mabuti at kung ano masama. Kinakailangan lahat ng kautusan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo ay matalima mo o masunod mo. Kapag sa 10, katulad yan, ang ating kalaman ng una ay 10 utos. Yung 10 utos ng ating mahal na Panginoong, ako'y Katoliko nung araw. At muntik na nga akong ginawang pari ng lola ko. Hallelujah, praise the Lord. Pero purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hindi ko tinatansala o ano pa man. Ang sabi ko lamang po ay hindi nila alam ang katotohanan dahil nadaya sila ng kaaway. Hallelujah, praise the Lord. Ang totoo po, sinasabi sa banal na kasulatan ay nag-iisa ang Diyos. Walang iba at nag-iisa ang tagapagligtas. Walang ibang noong Diyos at darating pa ng Diyos. Kasi akala nila, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay tao. Totoo, ang ating mahal na Panginoon ay nagkatawang tao para matubos sa ating kasalanan. Pero yung Espiritu niya ay Espiritu ng Diyos. Siya ang Diyos Ama. Hallelujah. Diba sinabi niya sa John 8:24, kung kayo hindi maniniwala na ako nga, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Sinabi ng ating mahal na Panginoon. Sino nagsabi nung itanong ni Moses sa ating mahal na Panginoon nung makita niya sa burning bush, ano pong pangalan ninyo ang sasabihin ko sa mga Israelita? Tatanong po niya kung anong pangalan niyo. Ang sabi ng mahal na Panginoon, I am that I am. Sabihin mo, ako nga. Dito sa New Testament, ang binigay na pangalan ng ating mahal na Panginoon dapat nating luluhod ang nasa langit, nasa lupa at nasa itim ng lupa. Walang iba kundi pangalang Jesucristo lamang. So, yan ang pangalan ng Diyos. Yung mga nakikita nating Jehovah, mga sari-saring pangalan, yung mga, kalimutan ko yung iba, tanda na yung, basta sari-saring mga pangalan, mayroong Diyos, Jehovah, ano pa bang mga pangalan ibinigay dito, hallelujah, Yahweh, yung mga ganyan, Allah, yan po ay mga, kumbaguan term lamang na isang, parang, halimbawa, katulad yan, pangalan ko, Gabino, palayo ko ay Bing. Noong una, tumatawag sa akin ng tiyahin ko, mga Binoy, Binong, Gabi, Gavin. Ganyan ang mga tao sa akin. Yan po ay pangalan ng isang tao lamang pero parami sa nagiging pangalan. Ganyan po nangyari. Ang alam ng iba, tunay, yan ay may tawag lamang sa kanila, ganong mga salita. Subalit, ang ibinigay sa banal na kasulatang pangalan ay walang iba kundi Jesucristo lamang. Ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, kaya lahat dito natin papatunayan na para natin mabago ang ating buhay at magkaroon tayo ng
tunay na pagbabago, kinakailangan po ibinibigay po ito ng Kristyanismo. Hindi ka magiging Kristiyano kung hindi mo tatanggapin ang ating mahal na Panginoong Jesucristo at ikay magpapabautismo sa kanyang pangalan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya kinakailangan po, ito po ang the most powerful event that ever happened. That event, yung event po nangyari between AD at saka BC, yung pong resurrection ng ating mahal na Panginoon. Yan po ang pinakamahalagang pangyayari sa ating dito sa ibabaw ng lupa, dahil po yung resurrection body ng ating mahal na Panginoon, yan po ang may kapangyarihan kung paano nabuhay ang ating mahal na Panginoon, patay na nabuhay, ganon din po ang gagawin sa atin kapag tayo po ay napakumbaba, napailalim sa kanyang kapangyarihan. Dahil ang mahal na Panginoon kaya naparito sa ibabaw ng lupa para tayo lahat ay tubusin sa ating kasalanan. Tayo po, ang unang tao ay naling lang. May isang utos lamang na hindi natupad, na huwag mong kakainin ang punong iyan, ang bunga ng punong iyan sa gitna ng Eden, ay nalinlang siya ng ahas. Sabi, hindi, pag kinain mo yan, magiging katulad mo rin ng Diyos at maunawaan mo lahat. Magkakaroon ka ng kaalaman. Ay, di kinain niya. Yun ang nangyari. Kaya nagkasala ang mga tao. Kaya, isang utos lamang ang hindi magawa. Ano ang nangyari? Kamatayan sa atin. Dati wala tayong kamatayan. Pero na magkasala ang tao, nagkaroon ng kamatayan. Pero yung espiritu na nasa atin, walang kamatayan yan. Kaya napakahalaga natin sa ating mahal na Panginoon. Kaya binuwis niya ang kanyang buhay para makbalik loob ang mga tao. Tayo, kaya nyo lang ang tao ng ating mahal na Panginoon para ipalit kay Satanas. Kasi si Satanas ay worship leader ng ating mahal na Panginoon sa langit. Ngayon gusto niyang malampasan pa ang ating mahal na Panginoon. Yun, itinapon siya. Tinanggal siya sa kalangitan, napupunta sa paraiso. Yun na nanlinglang kay Eva at kay Adan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po, pagkatatandaan natin, dapat malaman natin ang mga kautusan ng ating mahal na Panginoon. Sinabi niya sa James 2:10, kapag natatalima natin ang mga utos at meron kang isang naligwit, ay guilty ka sa lahat ng kautusan. Mahirap gawin, pero kapag ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa iyo, magagawa mo yan. At yan kaya tinawag na ang daan papunta sa buhay na walang hanggan ay makipot. Dahil marami kang gagawin, maraming bawal. Ito ang dapat mong gawin. Dapat yung bawal, alisin mo yon. At kaya tayo binigyan ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoong Jesucristo ng ating tanggapin siya bilang Diyos sa sariling tagapagligtas at napabautismo sa pangalan, sa kanyang marilag na pangalan, para maiwasan natin ang masama. Ipaalam niya sa iyo ang masama. Gagawin mo pa, magkakaroon ka ng conviction. Maintindihan mo, maramdaman mo, mali pala itong gagawin. At kung halimbawa nagawa mo, magsisisi ka sa kasalanan at ikaw ay hihingi ng tawad sa ating mahal na Panginoon. Yun ang kinakailangan. Kung ikay nagkamali at nagkasala, hihingi mo ng tawad at huwag mo na uling gagawin. Hallelujah, praise the Lord. Hindi po pwedeng kasala ka, may kang tawad, tapos ulitin muli yung ginawa mong kasalanan. Abay, hindi. Ang nangyayari dyan, para karong baboy na makatapos sa paliguan ay pumunta uli sa putik. At para di daw aso na nagbamit ay kakainin uli yung kanyang tinanggalis na sa kanyang bibig. Ganyan po ang mangyayari sa atin. Kaya, at ganon, pagka laging, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng ating mahal na Panginoon. Ay mabuti kung, nung gawain mo kasalanan rin ay kung hindi ka nakahingi ng tawad. Ano mangyayari sabi? Kapag hindi mo nagagawa ang kautusan ng ating mahal na Panginoon, pag ikaw ay maligamgam, anong maligamgam? Yun nasa pagitan ka. Gumagawa ka ng mabuti, pinipili mo ang mabuti, at kung anong gusto mo, ginagawa mo na laban doon sa kabutihan na dapat mong gawin. Magaling pa raw po ang mainit sa Panginoon at saka ang malamig sa ating mahal na Panginoon. Dahil daw po yung malamig ay may pagkakataon pang magbalik loob sa ating mahal. Subalit yung maligamgam, na bakit naging maligamgam? Hindi lubos na pinananahan ng maaari na wala sa kanyang banal na Espiritu dahil kapag nasa iyong banal na Espiritu at ikaw ay nagkamali, nagkasala ka sa kanyang kautusan, naggigrib yan. Aalisan sa iyo. Lalo na kanya, pag ikaw ay nakahingi ng tawad, babalik uli yan sa iyo. Pero bago yan bumalik, katakot-takot na mga pagsubok ang gagawin sa iyong buhay. Hallelujah, pray. Sabi nga, lahat ng ginagawa nating kasalanan may consequences. Sinabi yan ng ating mahal na Panginoon. Bakit po? Para ikaw ay linisin. Hindi ko mo ikaw nagkakaproblema, hindi ko mo ikaw nagkakasakit o ikaw ay sinusubukan, ikaw ay ano. Hindi mahal.
Kaya ka binibigyan ng mga ganyang klase ng pagsubok para hanapin mo ang ating mahal na Panginoon. Magbalik ka sa ating mahal na Panginoon. At kapag ikaw'y patuloy na nagbibigay ng kasigasigan upang sa iyo mapaglingkuran, upang pamuhay mo ang kanyang kalooban, siya ay babalik niya sa iyo ang binigay sa iyong buhay na walang hanggan, na ayaw niya na mawawala, at ang gusto nga, ikaw, tayo ay makasama niya sa buhay na walang hanggan. Ang isa pang napakalaga itong ginagawa natin pagtitipong ito. Hallelujah, praise the Lord. Ito ay iniutos ng ating mga lamang. Huwag daw natin pababayaan ang ating pagtitipong ito dahil dito natin sama-sama napapapurihan ng ating mahal na Panginoon. Dito natin sama-samang naaawitan siya. Dito tayo nakikinig ng kanyang banal na salita. Dito tayo nakakapakinig ng mga patutuon ng ating mga kapatiran na ng kamanghahamang gawa sa kanilang mga buhay na ginawa ng ating mahal na Panginoon. Walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Kung sa tao imposible, sa Diyos walang imposible. Ano ang dapat natin gawin? Para ang lagi ang kapangyarihan ng Diyos sa atin, lagi kang magpupuri. Sabi nga nung awiting kanina, ay dapat ikaw lagi magpupuri. Kung gusto mo ng kapangyarihan ng Diyos, magpupuri ka lagi sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po napakahalaga po ng ating pagbabalik loob, pagtanggap sa ating mahal na Panginoon para po tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Ating pong basahin ang ating pong unang libro, Ephesians chapter 1, 19 and 20. The book of Ephesians chapter 1, verse 19 to 20. And what is the exceeding greatness of his power to usward who believe, according to the working of his mighty power, which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places. Amen. Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Episo, talatang 1, versikulo 19 and 20. At kung ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa atin nagsisipalampataya ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. 20. Na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhayin maguli sa mga patay at inaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Amen. Amen. Purihin po ang madalas salita ng ating mga God bless you po, beloved preachers, for reading the holy word of our Lord. Ating po minsan na po pong palakpakan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mga Panginoon. Nais ng ating mapagbiyayang Diyos na bigyan tayo ng kapangyarihang makakapagbago sa ating buhay sa parehong kapangyarihan na bumuhay sa mahal na Panginoon mula sa patay nung siya'y mamatay 2,000 years ago. Hallelujah, praise the Lord. Na ang nakaraan ay magagamit natin ngayon upang baguhin ang mga kahinaan sa ating mga buhay at maging kalakasan. Hallelujah, praise the Lord. Kung nung una, hindi mo makontrol ang sarili mo, kung nung una na, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo, subalit kapag tinanggap mo ang ating mahal na Panginoong Jesucristo na taos sa iyong puso at ginawa mo ang kanyang kalooban, 100% ikaw ay lubusang babaguhin. Hallelujah, praise the Lord. Inilarawan ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay bilang ang kapangyarihang kansilahin o alasin na nakaraan. Lupigin ang ating mga problema at baguhin ang ating personalidad. Yan po ang nais ng ating babaguhin tayo. Hallelujah, ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo na naayon sa kanyang kalooban. Hallelujah, praise the Lord. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay, ang kapangyarihan kansilahin ng ating nakaraan, ang ating kabiguan, pagkakamali, kasalanan at pagsisisi. Kapag sinabi natin kansilahin, ito ay hindi tungkol sa pagtanggi sa nakaraan na parang hindi nangyari sa atin. Ang ibig sabihin ng kansilahin ay alisin o itigil o mawalang bisa. Maraming tao nakadama ng pamaraan ng pangyayari tungkol sa buhay. Nakakagawa ng maraming pagkakamali, nais maalis ang mga ito at maging matagumpay sa kanilang mga ninalasang gawin na naayon sa kabutihan, mga kabiguan, problema, masamang desisyon, naranasan natin lahat ng mga ito. Lahat ng mga sinasabi nitong problema, kabiguan, naranasan natin lahat ito nung hindi pa natin natatanggap ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kung bagaman naranasan natin ito, kapag natanggap na natin ang mahal na Panginoon, maaaring isang bagay, may ginagawa kang pagkukulang o pagkakamali. Maaari din namang ikaw ay patuloy na nililinis ng ating mahal. Tinusubok ang iyong
pananampalataya sa Kanya, na kung halimbawa dumating sa iyong mga buhay yan, ay hindi ka pa rin titigil ang pagpupuri at pananampalataya at pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. At doon, lalakas ang iyong pananampalataya. Kapag nalalampasan mo na ang mga balakid sa iyong buhay, hallelujah, paano mo malalampasan ang balakid sa iyong buhay? Kinakailangan ang banal na Espiritu ay laging nananahan sa iyo. At ang gagawin natin para laging manahan ang banal na Espiritu, magbabasa tayo ng Biblia, ang magpupuri, at ang pinakamahalaga sa lahat, ipamumuhay mo kung ano sinasabi ng banal na kasulatan. Hallelujah, praise the Lord. Sabi ng maawaing Diyos na hindi na kailangan para sa atin ang maglibot na may mabigat na karga o daladalahan ng pagkakasala, lumang sakit, alaala ng mga pagkakamali. Hindi na nais ng mahal na Panginoon ay kayo dumaan sa mga problema. Hindi nais ng mahal na Panginoon ay kayo magkaroon ng karamdaman. Hindi na nais ng mahal na Panginoon ay kayo muli magkasala o ikay magkamali. Ang sabi ng mahal na Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Anong sabi sa Matthew 11:28? Ako na pong babasa 30. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ng lubha, at kayo aking pagpapahingahin. 29, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aaral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbab ang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. For my yoke is easy and my burden is light, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Hallelujah, praise the Lord. Ang isa pa, tayo mahal na ating mahal na Panginoon. Binuwis niya ang kanyang buhay alang-alang sa ating mga kasalanan. Kung hindi tayo mahal na Panginoon, bakit pa niya ibubuwis ang kanyang buhay para sa atin? Dahil sa pag-ibig niya sa tao. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believe on Him shall not perish but have an everlasting life. Yan po ang ating mahal, mapagpala, mahabagin, mahuwaing Panginoon. Walang ninais sa ating buhay, kundi tayo po ay ating malampasan na magkaroon tayo ng kapangyarihan para gawin ang tama at umiwas sa lahat ng klase ng pagkakamali na hindi naayon sa kanyang kalooban. Kaya po napakahalaga po na tayo po ay magbabasa ng ating banal na kasulatan. Ating pong basahin po yung next verse, Colossians 2:13-14. From the book of Colossians chapter 2, verse 13 to 14. And you, being dead in your sins, in the uncircumcision of your flesh, hath He quickened together with Him, having forgiven you all trespasses, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to His cross. Amen. Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas, talatang 2, versikulo 13, 14. 13. At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman, ay kanyang binuhay kayo, nakalakip niya na ipinapatawad sa atin ang ating lahat ng mga kasalanan. 14. Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin, at ito'y kanyang inalis na ipinako sa cross. Amen. Amen. Purihin po ang madalas salita ng ating mga Panginoon. God bless you po, beloved preacher, for reading the holy word of our loving God. Hallelujah. Praise the Lord. Sinasabi ng banal na kasulatan na pinatawad na ng mahal na Panginoon ang lahat ng ating kasalanan. Inalis ang bawat tala ng utang na dapat nating bayaran. Dahil siya na mismo nagbayad ng ating mga utang, ating kasalanan. Binayad niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Tinubos na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Naparito ang ating mahal na Panginoon, hindi para tayo husgahan o tayo hatulan. Bumaba ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, iniwan ang kalangitan, inalis ang kanyang pagkadyos na muhay sa ating kalagitnaan bilang tao upang tayong lahat ay baguhin. Kaya kalugod-lugod, karapat-dapat, tagapagmana ng mahal ng walang hanggan. Paano mangyayari yun? Kapag tatanggapin mo siya bilang Diyos o sariling tagapagligtas. Ay, paano pagka hindi mo tinanggap ang ating mahal na Panginoon bilang Diyos o sariling tagapagligtas? Ay, hindi kasama doon sa ililigtas ng ating mahal na Panginoon.
Hindi ang Diyos ang pumili. Ang pinili ng Diyos ay kay maligtas. Ikaw ang pumili para huwag kang maligtas. Ang pinili mo ay huwag manampalataya at maniwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Subalit kung ikaw ay maniniwala at mananampalataya sa ating mga na andito ka pa sa ibabaw ng lupa, ay parang nasa langit ka na rin. Bakit? Bibigyan ka ng maraming pagpapala. Pagpapala material, pisikal, at higit sa lahat, ang pinakamalaga sa ating yung espiritual na pagpapala na nakakasigurado tayo na tayo po ay magmamana ng buhay na walang hanggan na kasama ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi nga po sa basahin po natin yung Jeremiah 31:34. From the book of Jeremiah, chapter 31, verse 33 to 34. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my law in their inward parts, and write it in their hearts, and will be their God, and they shall be my people. And they shall teach no more every man his neighbor, and every man his brother, saying, Know the Lord. For they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them, saith the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sin no more. Amen. Amen. Ang aklat ni Jeremias talatang 34, 31, versikulo 33 hanggang 34. 34. At hindi na magtuturo bawat isa sa kanila, sa kanyang kapwa, sa bawat tao, sa kanilang kapatid, na nagsasabi, iyong kilalanin ang Panginoon, sapagkat nakikilala nilang lahat ako. Mula sa kalitliitan, sa kanilang hanggang, sa dakilaan, sa kanilang kasamaan. At sabi ng Panginoon, sapagkat aking ipapatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. Amen. Amen. Purihin po ang banal na salita natin mga God bless you po, beloved preacher, for reading the Holy Word. Ito po ay mensahe ng ating mga Panginoon sa Israelita na hindi na niya alalahanin po ang kasalanan ng mga Israelita ng mga panahong iyon. Hallelujah. Praise the Lord. Katulad din ngayon, kapag lumapit tayo sa ating mahal na Panginoon, inamin natin ang ating mga kasalanan at hiniling sa Kanya na patawarin tayo, kakansalahin niya o kakalimutan niya ang ating nakaraan. Ikaw ay gagawing tunay na bagong nilalang. Sabi nga po sa banal na kasulatan, 2 Corinthians 5:17, For if a man belong to Christ, he is a new, all things are passed away. Behold, all things are become new. Kapag daw ang mahal na Panginoon nasa sa atin, yung iyong nakaraan ay mawawala at ikaw ay gagawing bago. Bagong nilalang. Hallelujah. Praise the Lord. Kapag lumapit tayo sa Panginoon at aminin natin ating mga kasalanan, siling sa Kanya na patawarin, kinakasalan niya ang ating nakaraan. Pinipili ng mahal na Panginoon na kalimutan ang ating mga kasalanan na gawa, ang ating mga pagkakamali, ang ating nakaraan, ay pinalaya tayo upang magpatuloy sa kasalukuyan. Kasi hindi tayo makakapagpatuloy sa ating banal na sa paggagawa, pagkaisa sa mahal na Panginoon kung ikaw ay puno ng kasalanan. Kung ikaw ay may mga kasalanan ginagawa, mga inilihim, ang number one kinakailangan natin bilang isang tao, bilang isang mananampalataya, ay yung kautusan. Dadalawang kautusan ang pinakamalaga sa mahal na Panginoon. Ibigin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. At yan ang kauna-una at pinakamahalagang kautusan. Ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Hallelujah! Praise the Lord! Mahirap to. Kapag ang kapwa mo ay nagsabi sa iyo ng sala sa iyong pandinig, nakakairita. Kung ikaw ay walang espiritu ng Diyos, papatulan mo yun. Sigurado papatul ka. Kasi nasa lamang ka, nasa sanlibutan ka, hindi mo alam ang salita ng Diyos. Pero kapag nasa iyo ang salita ng Diyos, hindi mo papatulan yon. Meron kang magpapakumbabang puso. Hindi mo papagin. Dahil sabi nga, yung kanya sinabi sa iyo na masama ang ginawa sa iyo, yun, sukal. Yan yung mga trash na daladala niya. Hindi mo na kinakailangan kunin. Dahil ikaw ay marami ring sukal sa katawan mo. Ay pag kinuha mo yun, madadagdagan pa. Ano ibig sabihin nun?
Ay pag kinuha po yung kanyang galit, di ba dadagdagan na yung sari-saring kasalanan mo? At ikaw, hindi ka dapat nagsasalita sa iyong kapwa na makakalampas ka dahil nakakala mo magpapainit ng kanyang ulo. Mabuti na mabuti kung yun ni Kristiyano, ikaw hindi, ay di nagkaroon na ng fight. Oh. Kaya kung ba nakakaranas tayo na mayroong mga nakakatikim tayo ng matitinding salita, mga ginagawa sa atin ng ating kapwa, hindi natin, iluhod natin sa ating mahal na Panginoon. Hilingin natin sa ating mahal na Panginoon, Panginoon, tulungan mo po ako. Gabayan mo po ako at patnubay at hinihiling ko po sa oras na ito, baguhin mo po ang taong ito na hindi niya alam ang kanyang ginagawa. At ako rin po'y baguhin mo na makuha ko o mapagpasensya ko ang tao ito at huwag ako makipag-away. Dahil sabi mo, mahal na Panginoon, ibigin ko ang aking kapwa na katulad ng pag-ibig ko sa aking sarili. Ay, gagawa mo ba na magaling yon? Di ba ikaw, ayaw mo na may gagawa sa'yo magaling? O di, huwag mong gagawin yung masama sa'yo, huwag mong gagawin sa'yo kapwa. Ang gawin mo sa iyong kapwa ay mabuti para ibalik na mabuti. Kung ibinabalik na masama, yun ang panahon na para ipanalangin. Hallelujah, praise the Lord. Ganyan na pinakamabuting gawin natin bilang isang Kristiyano, ipanalangin natin ang ating kapwa kapag nagkakamali sa atin. At doon nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Sigurado, 100% na panalangin mo ay tutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sunod po, Romans 8:1. The book of Romans chapter 8 verse 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen. Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, talatang 8, versikulo 1, ngayon ngay wala ng anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Amen. May kadugtong po yan. Na lumalakad hindi ayon sa laman, kundi naaayon sa Espiritu. Ang tayo hindi i-condemn ng ating, hindi tayo hatulan ng ating mahal na Panginoon kung siya ay nasa atin. Na, tinanggap natin ating mahal na Panginoon na lumalakad tayo hindi sa laman, kundi sa Espiritu. Ano ibig sabihin po roon? Sinusunod natin ang salita ng Diyos. Ipinamumuhay natin ang salita ng Diyos. Tinanggap mo nga mahal na Panginoong Jesucristo. Hindi mo naman sinusunod ng kanyang kautusan. May kaunting pagkakamali ng kasama mo, kakilala mo. Nagagalit ka na agad. Nagsasalita ka na hindi maganda. Lumalabas ang hindi nakakalugod sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan lumakad tayo hindi ayon sa laman, kundi naayon sa Espiritu. Hallelujah, praise the Lord. Kasi kung nasa ayon pa rin sa laman, ay may condemnation ka rin. Kasi ang nais na mahal na Panginoon ay tayo maging sakdal. Hallelujah, praise the Lord. Sinabi po yan sa 2 Peter 3:14. Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace without spot and blameless. Kaya nga minamahal yaman kayo nagsisipaghintay ng mga bagay na ito ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan at walang dungis, walang kapintasan sa paningin niya. Sino paningin ng ating mahal na Panginoon? Kinakailangan wala kang dungis, kapayapaan ka, wala kang ibig sabihin ng kapayapa ka, wala kang kaaway, wala nagagalit siya, wala kang kinagagalitan. Ganyan tayo sasakdali ng ating. Kung meron pa tayo mga ganyan sa ating puso, itaas natin ang ating kamay sa ating mga lapot, tayo lumuhod. Kasakdala kayo magpasing para lubusan kang baguhin ng ating pinakamamahal na Panginoon, Jesucristo. At sinabi rin sa Ephesians 5:24, 27, I think. That he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Upang ang iglesia ay may harap sa kanyang sarili na kamaluwalhati na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Tayo po yung iglesia. Kinakailangan tayo walang makakapit. Tayo pag bumalik ang mga sama-sama tayong kukunin. Paano ka makakasama ng iglesia kung ikay may dungis? Yun ang pinag-uusapan. Katulad po ng isang balding tubig. Subukan nyo po yung lagyan ng dumi ng hayop o dumi ng manok. Yung kapiranggot na ganoon. Hindi mo na pwedeng gamitin yun, madumi na yun. Ganon po ang ibig sabihin noon. Kaya kinakailangan magtulungan tayo sa ating iglesia na matulungan ang ating kapatid kung hindi nakikinig ating ipanalangin.
At pati tayo, hingi natin na tayo panalangin din nila na tanggalin ang ating hindi kalugod-lugod sa ating harap. Dahil tayo, wala tayong hinahangad, kaya tayo nagpupuri, kaya tayo nagpaaksaya ng oras. Ginagamit natin ang mahalagang oras natin sa pagpunta sa Kanya para tayo po ay magsama-sama at dito nalulugod na ating mga lapang tayo sama-samang ating siyang pinapupurihan, niluluwalhati, dinadakila, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po napakahalaga yan. At tuloy po natin basa, Philippians 3:13-14. The book of Philippians chapter 3, verse 13 to 14. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that, for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Amen. Amen. Ang mga sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, talatang 3, versikulo 13, 14. Mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot, datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran, at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. 14. Nagmamatulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag na Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Purihin po ang salita ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. God's power is the power to cancel our past. God's power will conquer our problems. Lulupigin ng kapangyarihan ng Diyos ang ating mga problema, ang mga ating pinagdaraanan, hallelujah, lulupigin na gracious God wants us to stop trying and start trusting Him with our all problems. Hallelujah. Praise the Lord. At ang ating mahal na Panginoon ay ginagawa ring baguhin ang ating personalidad kapag ating siya nakilala. Yun po ang sabi sa 2 Corinthians 5:17. Ang pagtanggap po sa ating mahal na Panginoon, ito po ang initial point when we commit our lives to our Lord Jesus Christ. Pray kayo baguhin ang lubusan. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat ng tao ay may problema. They come with leave because tayo po ay nasa fallen world. Nasa ilalim po tayo ng sanlibutan. Subalit, if we don't think, kung ating iisipin na wala tayong problema, i-check natin ang ating pulse. Dahil ang wala lang problema ay yung mga nasa sementeryo na. Hallelujah, pray. Habang ikay buhay, magkakaroon ka ng problema dahil naandito tayo sa sanlibutan pa. Hallelujah. Pero kayang-kaya natin lampasan ang mga problemang yan dahil nasa atin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, pray. Last verse po, basahin po natin Romans 12:2. Hallelujah, praise the Lord. From the book of Romans chapter 12, verse 2. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. Amen. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, talatang 12, versikulo 2. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. May sana pa po natin pinakpakan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. I just want to add something. Being born again does not mean we are reincarnated o bibigyan tayo ng muling ng katawan tao. It simply means we get a chance to start over. It is not turning over a new leaf, but getting a new life, a fresh start. We now have a new nature and the indwelling of the Holy Spirit. A set of spiritual batteries is included to provide the power that makes all the differences in the world. Ito, hallelujah, praise the Lord. Kaya nga po mga minamahal, ang ating pong paglilinis na ginagawa sa ating mahal na Panginoon, papunta po sa tunay na true maturity sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag tayong titigil sa pagsusumigasig na tayo ay magpuri sa ating mahal na Panginoon, malinis ang bawat isa, maging kalugod-lugod sa kanyang harapan. We are never a failure until we give up. Hindi tayo bigo hanggat hindi tayo sumusuko. Maybe
we are overwhelmed o nalulula tayo sa ating mga problema. Dearest Jesus, resurrection remind us that no situation is hopeless. Just relax, trust God. We don't have to be controlled by our circumstances. No problem is too big for our loving God. He is still in the resurrection business. What are we waiting for? Right now, we can say, dearest Jesus, take my life. Take the good, take the bad, and the ugly. Take every part of me. Open our heart to His love right now and let His transforming resurrection power become a reality in our life. Think about what it means not to forgive, but also to forget. Kinakailangan kapag kayo nagpatawad, kinakailangan kalimutan mo, hindi yung minamain-main mo pa dito sa puso. Habang kayo merong ill feelings sa iyong kapwa, hindi sasagutin ng mahal na Panginoon ang iyong panalangin. Kaya ibigay na natin lahat ang ating buhay sa ating mahal na Panginoon upang tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Malapit nang bumalik ang ating mahal na Panginoon sa mga nangyayari sa kapailigid buong mundo. Yan po ang mga tanda batay sa banal na kasulatan na babalik na ang ating mahal na Panginoon. Kaya patuloy nating pagsumigasigan na sa ating mapaglingkuran sa isip, sa salita at sa gawa. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Sana po tayo po lahat ay natutunan sa ating pong pinag-aralan ng balas. Sorry kung medyo na pa tagal. Hallelujah, praise the Lord.